O habang nag-iimpake ang aking boyfriend sa aking mga damit, yung isa nawala sa mood, o yung isa sabi ko mag-aral ng mabuti, yung isa sasama daw siya sa akin, di ba? Sama ka? Kapri dyan na. Ang dami pang plantsahin. Ang magplantsa niyan, hindi yung maiiwan. Sino pa magplantsa? Di ba? Malungkot yung dalawang may isip na. Yung isa sasama daw siya sa akin. So, hi guys. Ito na, panahon na sa paghahanap buhay. May sakripisyo, kailangan isakripisyo, may magsakripisyo. Sacrifice talaga. So, ito, habang ang ama nagliligpit ang aking mga gamit, siya naglalagay sa malita. Tapos yung dalawa, nakatungo lang, nagtatampo sila. Si Bilal galit na galit. Sabi niya, ako na lang kasi padala mo doon sa ibang bansa. Ako magtrabaho. Sabi niya, siya daw namimilit ang namimilit. Sabi ko, ilang beses ka pagsabihan na hindi ka pa pwede kasi 16 ka pa lang. Pag 18 ka, ikaw na magtrabaho. Kung gusto mo, ipapadala kita kahit saan mo gusto. Sa Saudi, sa Dubai, magkargador ka doon, construction ka, 10 hollow block, isang buhatan lang, kaya mo ba yan? O mag-practice ka muna dyan sa likod, sabi ko. So yun, nagtampo ang mga dalawang malalaki. Ang babae naman nasira ang mukha kasi sasama daw talaga siya sa akin. Yung damit din daw niya ilagay sa malita kasi sasama din daw siya sa akin doon. Ayaw niya magpaiwan dito sa bahay. Sabi niya, hindi akong papasok sa school, bahala ka, hindi mo ako sasama, sama mo ako. Sabi niya ganun, nagtampo talaga siya. Tapos ito, yung maliit naman, maano pa yung maliit ko kaya pang ano-anuhin. So, pinagmasdan ko yung dalawang malaki, nasisira yung mga mukha nila. Tingnan natin. Udah dikit ya. Udah lagi selamat. क्या कर वो तो मैं मरोड़ ना चढ़ा है अल्लाह ताला ना चढ़ा है वो बहुत कर दिया ना Independence Day of Pakistan tomorrow, August 14 14. ए बात तू चढ़ा के Pagbalik na. Comeback na ang malita at saka yung aking mga gamit. Andyan na lahat yung kumot ko, tuwalya ko, mga chinilas, mga gamot. Nandyan na lahat basta para akong mag-abroad. Kasi plano ko, 1 year ako or before ako uuwi dito sa Bukid, 1 year ako sa city para makaipon talaga. Yun ang plano ko. So, yung isa naman, tuwang-tuwa kasi hindi daw natuloy yung trabaho ko. Alam mo ba yan sila, guys, si Myra, nagkulong sa sasakyan. Sa sobrang init ng panahon, sinirado niya sa sasakyan lahat. Doon siya, iyak siya ng iyak good for 2 hours. Basang-basa sa pawis at saka basang-basa sa luha. Pagtingin ni Elias, sabi ni Elias, tingnan mo yung anak mo.
Basang-basa siya talaga sobra. Alam kong matanda siguro to, na-stroke na to sa loob ng sasakyan, namatay na. Sa ginagawa niya nga 2 oras, hindi siya bumababa kasi nagalit. Papaiwan daw din siya sabi niya, dito lang ako sa iyo, sama, ayoko umuwi sa bahay. Ganyan siya. Habang naghihintay kami ng amo sa labas. Ayun, umalis kami dito ng mga 5 o'clock sa umaga. Dumating kami doon mga 10:30 doon sa Islamabad sa bahay ng matanda ng amo. Na-applyan ko for interview. So, naghihintay kami ng mga 12 o'clock. I think 12 o'clock. Dumating yung amo, yung anak. Kasi ang babantayan ko doon is yung matanda. So, ganito kasi yon. May kabayan tayo nag-forward sa akin na, Rosana, puntahan mo na sa Islamabad. Ito ang address, ang number. Babantayan mo, matanda lang. So, syempre, alam ko na mag-alaga ng matanda, mag-ano ng diaper, pero hindi pa naman dinadayapiran, makalakad pa, awit alalay. Yun. Punta ko kaagad, sabi niya ganun, 600 ang ano ko doon, $600 ang sweldo mo. Sige, sabi ko, sige ate, mabubuhay na yung pamilya ko. Di, automatic, pack ako lahat ng gamit. Lahat, ilagay ko na kasi excited ako eh. Yun lang ang trabaho ko, matanda. So, nagpack ako ng damit, mga 1 year, mga damit, mga gamit ko lahat, mga gamot, ganyan. Talagang excited na ako magtrabaho. Pagdating sa anak, ni-interview na ako. Sabi ganun, come inside. Kasi naghintay kami sa labas din ng mga 2 oras ata or 1:30. Ganyan, mga 1:30. Almost 2 hours na rin. So, pagdating ng anak, akyat na ako sa loob ng bahay. Pinaakyat ako. Pinaupo. Sabi ko, good afternoon, ma'am. Sabi ko. Kasama yung kabayan nating isang Pinay. Hi kay Madam Lasil. Oo. May meet silang Pilipina pero na-stay sila sa Lahore. Mabait si kabayan si Pinay. Sabi niya, nag-usap na kami. Nung ginawa ng amo, nagko-compute na siya ng calculator ng cellphone niya. Kita ko. Sabi niya ganun, interview sa akin. Rosana? Yes, ma'am. Sabi ko, Rosana? Sabi ko, yes, madam. Sabi ko, yes, madam. Sabi ganun. May experience ka na ba magtrabaho? Sabi ko po, madam, wala. Pero nag-alaga po ako ng mother-in-law ko po. Sabi ko ganun. May 3 po akong anak. Sabi ganun. Okay. Tapos yun, sabi ganun, kwenta siya. Sabi niya, okay Rosana, ganito, ang first salary mo is 45,000 rupees. Ang 45,000 rupees, guys, i-divide niyo yan sa 5, nasa 9,000 and peso lang. Peso ha, 9,000. Sa Pakistani rupees is 45,000. Sabi ko, ha? Lumugnok ako kasi akala ko $600 tapos ngayon nagiging 45,000. Ang $600 kasi equivalent of 160 plus, 160,000 plus. Ang Pinay kasi dito sa Pakistan, malaki ang sahod kasi unlike sa mga Pakistani na magtatrabaho. Kasi alam ng mga Pakistani dito na kakaiba magtrabaho ang mga Pilipina kaysa sa mga Pakistani. Oo. At saka ang mga Pilipina talaga, merong POC holder or Pakistan citizen, yung mga ganyan. Meron namang applyan sa agency sa Manila. Yung kasambahay nila na Pilipinas, sa agency galing yun sa Manila. So yun, sabi niyang ganun. Rosana, yung mo ha, 45,000 rupees, I will give you salary for the 3 months. Sabi niyang ganun, for the 3 months. After 6 months, magiging 65,000 ka na. 65,000 rupees.
So, ang 65,000 rupees, i-divide nyo sa 5 sa piso, yun ang resulta. Basta ang 45,000 ata is 9,000 piso lang. Sabi ko, ha? Naku, isip-isip ko, 45,000. Parihol-pariho lang sa YouTube ko. Doon na lang ako sa garden ko. Magbubunot na lang ako ng damo. Sabi kong ganun, sa isip-isip ko. Kung ganun man lang, doon na lang ako sa bukid. Magbunot na lang ako sa garden doon, araw-araw. Buhos ko na lang yung time ko doon. Sabi ko sa isip-isip ko, malayo ka nga sa pamilya, tas ganun lang ang sweldohin mo. Di, wag na. Sabi ko sa isip ko. So sabi ko, okay madam, tatawagin ko muna yung asawa ko. Sinabi ko, tatawagin ko yung asawa ko kasi hindi ako nag-agree sa plano niya. Wala nga naman sasabihin ko doon sa madam na in front na, ay, ayoko. Kaya, ang bala ko nung sinabi ko, okay madam, I will call my husband. Sabi kong ganun. Kasi, ayaw ko pumayag sa sweldo nilang ganun. Kaya, sinasabi ko na, I will call my husband. So, yun, pagbaba ko, sabi ko, pag akyat ko naman, ay di sinabi ko kay Elias na ganun. Di sabi ni Elias na ganun, ay, sakay na kayo, uwi na tayo. Sabi ko, wag wag muna, kasi mag-akyat pa ako, magpaalam pa ako na uwi na tayo. O sige, lang ko na. Tapos pag akyat ko, sabi ko, madam, my husband don't like. He said, don't like, we will go back in our village. Sabi ko, kami agad sa bukid. Tapos sabi niya, okay, sit down. Sabi niya, Lasil, paupuin mo siya doon sa kabilang kwarto. Pinaupo mo na ako doon, tapos nag-uusap sila doon. Usap sila. Yung Pinay na katulong nila at saka yung dalawang matanda, sabi ganun. Ay, narinig ko yung usapan nila, sabi niya, I like her very much. Sabi niya, oh, I like her too much. Sabi ganun, nagustuhan nila ako kahit hindi pa ako nagtrabaho. Sa personality ata, sa pagtingin sa sa mukha ko, sabi nila siguro, ay, marunong to magkuskus ng inidoro, marunong to Basta sabi nila ganun, I like her so much, I like her. Sabi ng ganun, narinig ko talaga pinag-usapan, sabi ng amo sa Pinay, i-convince mo siya magtrabaho dito, i-convince mo siya, ganyan. Narinig ko talaga yung usapan nila. Sabi ng ganun, Pinay, lumapit sa akin. Ganun daw, mag-training ka daw muna ng 3 months. Tapos, after 3 months, i-increase ka daw ng sweldo, 65,000. Sabi ko, ay, hindi na, wag na. Hindi ako papasok, sabihin mo na lang. So, andun ako sa isang kwarto, naghintay ako doon ng mga 10 minutes, 15 minutes, nag-uusap sila. Kasi ganito yung ang usapan kasi ng Pinay is matanda, alagaan ko. Tapos pagdating sa interview, naging lahat na trabaho ko. Sabing ganun, ang nanay namin alagaan mo, syempre. Tapos itong kapatid niya, alagaan mo rin. Kasi matanda na, may sakit. Alagaan mo rin. Tapos, pag wala yung cook namin, magluto ka. Tapos, maglinis ka rin. Naging all around na ako. Ano ba talaga yung trabaho ko? Oo. Kasi meron silang tagalinis, extra lang. So, extra, hindi permanent. So, paano pag hindi papasok yun ng mga 1 buwan? So, akin lahat ng trabaho. Tapos, ang focus ko lang kasi is yung matanda. Sabi ko, ay, akala ko matanda lang yung alagaan ko. Excited ako mag-work kasi nga, ang matanda, marunong na ako eh. Expected mo talaga, diyan ka lang sa matanda. All the time, nasa side ka ng matanda. Kasi, paano kung wala ka doon, tapos nandun ka sa ibang trabaho, pag nahulog na, ikaw ang pagbintangan, ang daming trabaho ino-offer sa'yo, diba? So, yun. Sabi ko, ay, marang mahirap naman ang offer. Hindi, tinanggihan ko na kasi 2 matanda alagaan. Tapos, pag wala ang maglilinis ka. Ay, wala silang doon, permanent na tagalinis. Siguro pagpapasok ako na ang permanent na tagalinis kasi extra yun lang yung tagalinis doon. Kinabahan ako kasi matanda eh. Pag mangyari nun, tas wala ka sa tabi, nahulog ba, nadapa ba, ikaw pagbintangan. Kasi nandoon ka sa ibang trabaho.
Akala ko talaga yung mind ko, 100% nasa matanda ako. Kahit matulog ako, katabi ko yung matanda, okay lang. Kasi yun ang responsibilidad mo eh. Yun ang usapan namin sa sa isang Pinay nagbigay sa akin ng trabaho. So excited talaga akong mag-work. Kaya nagdala na ako ng madaming gamit, good for 1 year. So kinausap ko na si Elias na, ito ha, medyo matagal-tagalan akong pag-uwi dito kasi mag-ipon tayo ng gusto ko kami ng mga hayop dito, mag-alaga, yung mga kambing, yung mga ganyan, baka, kalabaw. So malaking kitain, malaking kapital yun. So sa isip ko siguro mga 1 year kong trabaho pwede na. Kung yun ang kung yun ang swelduhin ko na $600, $500, okay na. Kaipon ka ng kapital kasi ang kambing dito 20,000 ang isa. Yung pwede ng mga anak. So yun ang plano ko, sana mag-alaga kami ng mga hayop dito sa bukid. Maghanap lang ako ng capital sa city. So expected ko 1 year ako magtrabaho. Si Elias dito sa loob ng bahay. Alam naman niya mga bata, alam niya yung pagkain nila, mamlansya, maglaba, maglinis. So yun lang naman. Yung pinagkasunduan namin. Tapos yun, hindi kami nagkasundo sa sa sweldo. Gusto ko talaga matanda ang alagaan kasi hindi masyado makulit. Kapag bata, naku, ang kulit ng bata, saan-saan magpunta, doon, tatakbo dito. Tapos ang mga anak na mayayaman, mga yan, spoiled yan. Kasi andyan yung kakagatin ka, andyan yung duduraan ka, ganun. Almost ganyan ang anak ng mga mayayaman, pero yung iba hindi. Pero almost may nakikita ako pag anak ng mayaman, ganun talaga. Tapos bawal mo yung kurutin, ganyan. Kasi anak ng mayaman yan eh. Kaya nga sila kumuha ng yaya eh. Kasi pag ikaw ang magtiis, ayaw nila magtiis, nanay. So yun lang matanda, ang inano ko talaga. Kaso hindi kami nagkasundo. So yun, balik kami dito agad sa bukid. At yun naman ay tuwang-tuwa na si Mayra. Pagsakay ko ng sasakyan, pauwi na kami. Hindi na siya umiyak. Okay na yung mukha niya. Dito lahat, basang-basa yung damit niya lahat dito. Luha niya, pawis niya, nagsama-sama na. Ayaw niya talaga magpaiwan dito sa bukid. Kung saan daw punta, doon daw siya. Tapos sabi naman ni Elias sa sasakyan, tingnan mo yung anak kong babae, yung mukha niya, naging happy siya na hindi ka natuloy sa trabaho. Sabi ko, ito ata ang may balat ata sa puwet sa Mayra, hindi natuloy yung trabaho ko. Sabi ko ganun. Siguro nga, sabi naman ni Elias, siguro in God's perfect time ka magtrabaho, siguro hindi ngayon. Kasi si Mayra, sobrang dininig siguro yung pray ni Mayra sa iyo. Ayaw, hindi ka niya piyagan magtrabaho. Sabing gano'n ni Elias. Sabi, ang banga bata, dapat talaga mag-alaga is mama and papa. Sabi naman ni Elias, mama and papa, kung walang kakainin, mama and papa, may isa talagang magsakripisyo. So, bye guys, andito, ha? Mayra, de. Guys, so now we are galing from river. मैं कपड़ा बदल रहा भाई क्या Independence Day, Pakistan. Pakistani cake. Oh. Flag ng Pakistan.